At ito pa, Mother, pati po ang pagpapakain ng gulay hindi na rin po dapat maging pahirapan pagdating sa ating mga babies. May baby ako, si Maggie. Parang baby ko na rin siya. Pamangkin po niya Yes, yun. lalo na kung yummy or masarap talaga yung pagkaluto para hindi masyadong mahalata na gulay yon. Alam mo I naman love pag bagets, di ba? Oo, kailangan tinatago ng konti. Pero gaya Yes. ng tumalunggay na pwedeng gawing iba't ibang snacks. Alam niyo ba yan? Pwede siyang chips. Maring Susan, Sarap ibida yan. mo na ang napakasarap. Hi, Susan! Very nutritious na malunggay. Hi! Good morning mga kapuso! Ito isang malunggay na umaga po sa inyo. Naku, napaka-healthy ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito dahil ito po, we're talking about malunggay. Naku, sinasabi ng mga doktor, para daw maging healthy tayo, dapat araw-araw kumain tayo ng malunggay. Kaya naman ito, ngayong araw po ito, titingnan natin ano ba yung mga produkto na gagawa out of malunggay. Mula ho dito sa maliliit na dahon niya, makakagawa ho ng mga malunggay powder, mayroong biskwit, at mamaya nga ho, makakasama pa natin si Chef Tristan para magluto ng pansit canton with malunggay. Ayan, ha? At siyempre, meron din siya gagawin biskwit na gawa ng malunggay. Ano ba nga ba yung iba-ibang produkto na nagagawa dito sa malunggay? Ang sinasabing pinakamasustansyang gulay na dapat natin kainin araw-araw. Lalong-lalo na ho, katatapos lang ng holiday, kumain tayo ng katakot-takot na mga pagkain may kolesterol, yan, mga pampataba, may mga asukal, maalat, ganyan. So, eto ho, ang isang paraan para makabawi kayo, kumain kayo ng mga pagkain gawa sa malunggay. So, huwag kayong aalis dahil yan ho ang ihatid namin mamaya sa pagbabalik po ng unang hirit. Unang balita muna tayo. Ito yan, That's right. It is. Yay! Uy, teka, balik tayo sa pagbida ng ating wonderful gulay. Ang napakasarap na malunggay, Mare. Oh yes, natikman na natin yan. At kinakain, pinapapaki Suzy. Oo nga, hanggang ngayon. Yes, bukod pa sa madali itong itanim at anihin, pwedeng-pwede pala itong pagkakitaan. Alam niyo ba yan? Ito mga pwedeng gawin dyan. Ako, care of Susan. Hi, San. Masarap siya. Kanain ko kanina. Hi, good morning, Priya. Ako talaga, totoo yan. Alam mo, pag nakakakita ka ng malunggay, ang feeling mo, napaka-healthy mo. So, kaya po dito sa MLGS Malunggay Factory, sa Cainta Rizal, ipapakita ho namin sa inyo yung mga prosesong pinagdaraanan nito bago magkaroon ng isang finished product na mayroon hong component ng malunggay. So, dito nga po, papakita mula sa kanilang farm, diyan po sa Morong Rizal, meron sa Laguna, hina-harvest. Ang mga, yan, yung maliliit na dahon-dahon na yan ng malunggay, i-harvest ho nila, dadalhin ho nila dito sa kanilang processing area. Uugasan muna ho yan. Hugasan muna para to make sure na natanggal ho yung mga dumi na nadumikit dito sa mga dahon-dahon niya, sa mga sanga. Dahil, siyempre, alikabok, ganyan. Sa mga probinsya naman po ay mga alikabok lang yung pwedeng maging dumi niya, mga insekto. So, kailangan nilang ugasang mabuti yan. Mula sa kanilang washing area, ayan ha, dadalhin po nila yan dito sa kanilang tinatawag na yung kanilang hinihimay. Eto na po, ha? Hinihimay na nila, pinipitas-putas na nila yung dahon-dahon, gaya niyan, ha? Tatanggalin nila sa pinakatangkay. And then, pagka natanggal na doon sa pinakatangkay, ito, yan, ilalagay na ho nila dito. And then, pagkatapos niya, dadalhin ho sila sa drying area. Ilalabas nila para patutuyuin. Patutuyuin ho nila yan. Ilalabas. And kakanapuyo na ho yan doon ay dito naman sa kanilang pinatawag na powder room. Ayan. Ha? Ano na po siya? Yung parang ginigiling na. Ginigiling na yung mga maliliit na dahon ng malunggay. Dahil sa powder room, dadalhin ho nila doon yung tinatawag na ultraviolet light room. Yan. Para humasigurado na lahat po ng mga natirang bacteria mula doon sa malunggay na na-powder na ay mamamatay. Matatanggal po lahat. And then, pag na-powder na po yan, lalo na sila doon sa ultraviolet. Ito na ho kayang finished product. Yan, ilalagay na ho nila sa kanilang mga packaging na ganito. Ito na ho ang kanilang finished product na powdered malunggay. So, yan ha. Mula dyan, pwede na ho tayong gumawa ng iba't ibang produkto out of malunggay. Ayan. Ngayon, nakakasama natin si Ginoong Petis. Siya pong may-ari ng MLGS Herb Products. Good morning. Welcome po sa Unang Hirit. Yan. Yan mga kapuso. Nakita ko iba produkto ninyo na meron hong component ng malunggay. Meron biskwit,
Bakit ho naisipan nyo na gumawa ng ganitong mga produkto? Alam niyo, una, ang target market ko dyan, mga kabataan eh. Mga bata, yung mga kids. Dahil ang mga bata, ayaw kumain ng gulay yan. Kailangan itago mo sa kanila. No? So, with that, hindi na alam na pagkain ng mga tinapay, mga biscuits, yung yung mga snacks, Merong malunggay. May malunggay na. No? So, and alam niyo, ang malunggay is full of nutrients yan. Opo. Isa pa alam mo, dahil meron nga silang powdered malunggay. Ayan, nakikita ho ninyo yung ginagawang tinapay. Ha? Yan ho pandesal, pero lalagyan ng malunggay. Malunggay, opo. Na dinurog na malunggay. Yes, So, siyempre, pag kinain ho ng mga bata yan, hindi na ho nila alam na nilagyan pala ng malunggay yan. At dahil nga may nabibili naman dito mga powdered na, dadagdag natin sa mga niluluto nating pagkain, sir. Yes, ma'am. Siyempre, meron din kayo ng mga tea. Yeah, sure. Kami lang ang merong instant tea na malunggay na napakasarap ang lasa. And ang main product namin dito is the malunggay powder, no? From the farm to here, washing, cleaning, drying, pulverizing, and all the works, no? And it's done hygienically. And, So, meron ditong pambata, pangmatanda. Pangmatanda. Ayan, syempre tayo, yung mga mahilig tayo naman sa mga tea. May pang merienda. Dahil nakita ko, meron kayong malunggay na bihon and canton. Canton, no? And ngayon, nasa Amerika na yun. Na-export na ho ninyo. Opo. At syempre, tuloy-tuloy ho kayo sa discover, pag-develop ng mga produkto na meron hong component of malunggay. Yes po, yun ang aking advocacy na para lahat ng lamesa, dapat may malunggay ang bawat lamesa ng Pilipino. Oh, yan, yan sinasabi ko. Maraming salamat po, Mr. Pete. At sinasabi ko talaga ang malunggay, napaka-sustansyang gulay na kailangan ho natin kainin araw-araw. Ngayon, may mga paraan na ho tayo para yung mga kids natin, mga anak natin na medyo pihikan sa gulay, makakain ho ng ganitong kasustansyang gulay. Okay? So, mula po rito sa Cainta Rizal, magbabalik po ang unang hirit. Thank you, sir. Who would have thought, Mari, na ganyan karaming variety na pwede sa malunggay? I know. At talagang iba-ibang lasa. Oo nga. Diba? Hindi siya Yeah, iisa lang. actually. Ayan. Oh, Ito. there you go. Finished product. Floating Ito favorite ko. malunggay. Sarap to. Parang siyang sweet corn, Malutong. no? Sarap to. Okay, Suzy, want some? Uy, Ano yan, Suzy? don't worry, dahil meron din kaya kami ni Arn Meron kami dito. Arn, Meron kami oh. dito kaya. May cookies kami, tsaka meron, ano ba tawag dito, parang pasensya or something, pero may malunggay bits. Cookies. Oh, what is it? Parang may tawag dito egg crackers. At eto pang isa maagang food trip, kasabay ng inyong almusal. Para ito sa mga kapuso natin, may mga fruitcake pang hindi nakakain. Alam niyo bang may mga recipe para bigyan niya ng bagong twist? Abay, sige nga. Tikman natin yan. Watch this. Ito Roll. muna sa'yo. Betamax. Alright, mga kapuso, you got more malunggay snacks para sa inyo. Pero ngayon, mga lutong malunggay naman para sa inyong bahay ang ating ibibida. At live pa rin yan mula sa Malunggay Products Factory sa Cainta Rizal. Maring Sue, anong next food trip natin dyan? Hi, Kumars! Nako, Kumars, Rhea and Pia. Nako, totoo mga malunggay product ang ating pinagtutuunan ng pansin ngayong umagang ito. Sinasabi nga ho, ang malunggay ang isa sa pinakamasustansyang gulay. Kaya dapat kumain tayo ng malunggay everyday. Ngayon, eto kasama natin si Chef Tristan para magluto ng dalawang produkto na may malunggay. Chef, ano lulutuin natin? Yes, Mama Susan. Mama Susan. Of course, speak of malunggay, ang una natin gagamitin ay ang malunggay pansit. Pansit Canton, Pansit bihon. Canton. Ayan, eto ha, yung gagamitin mong ingredients, chef, ay may malunggay component na. Yes, yung pansit mismo. Ang pansit Ayan. mismo, pero pwede mo pa siya lagyan ng malunggay flakes. Flakes. Ayan, para mas masustansya ho yung iluluto na pansit ni chef. Sinasabi ho, itong malunggay nakakatulong sa ating blood circulation, nakakatulong din para matanggal yung ating mga UTI. Ayan, sa diba? mga may Lalong-lalo na ho sa may arthritis. mga Yan. arthritis, yung mga naninigas-nigas ang... Yan, oo. So, bukod dyan sa lulutuin mo na pansit canton with bihon, meron ka bang ginawa kaninang cookies na made of malunggay din? Yes, meron din po tayong binake kanina. Ang gamit naman natin is the malunggay powder. Gamit yung Ayan. ating, of course, yung malunggay powder na product together with the flour and
oats. Yan. Ayan. So yan, chef, pag niluto mo yan, ang pansit canton na, hindi na mga bata, ayaw namin ng malunggay. Hindi na nila malalasahan na may malunggay Hindi na po yan. nila malasan. And the good thing with malunggay kasi, yung pag ito yung nainitan, normally kasi may ibang vegetables, nawawala yung nutritional Oo, value hindi. pag na-overcook. Oo. But with the malunggay, ang kagandahan po dito is mas tumataas. Oh! Mas na... That term. Yun, tumataas ng nutrition. Atin na bumaba kasi yung ibang gulay sinasabi pagka daw nalanta na sa pagluluto, ay, nawawala na yung sustansya. Ito, kahit maluto siya, mas tumataas pala. So kaya pala kahit gawin mo siyang powder, talagang ganun ho, ang kataas yung kanyang nutritional value. So maganda yan. Yung meron ho tayong pandesal na meron din hong malunggay flakes. Mamaya, ang iinumin din natin, malunggay tea. Talaga naman ng puro malunggay na ang aming katawan ngayong araw na ito. Ang feeling ko tuloy, Mamaya mag-jogging na sa malunggay. parang feeling ko, lakas ng katawan ko dahil nasimulan ko yung umaga ko na tawid malunggay. At syempre, niluluto mo, kakainin natin yan. Kakainin po titikman natin. And then, of course, yung ating finished product ay ayun na. Ito na po yung ating finished product. Siyempre, meron ho mga gulay-gulay sa ibabaw yan. Binudbud, ay yung flakes, ibinudbud mo na lang. Sinaman po natin habang nagluluto and then nagbudbud rin po tayo sa ibabaw. Okay, For garnish na rin and para magkaroon ng gandang texture. So ito na ho yung finished product na pansit canton with bihon. And then, parang meron ho siya ng cookies. Ayan, nasa tabi ho niya yung cookies. At saka nga yung binake natin kanina na pandesal with malunggay flakes. Ayan, so kakain ho uli kami dito. Talaga para ho mas lalong lumakas ang aming katawan para ho sa susunod na trabaho namin for the day. Hanggang bukas. Chef, thank you ha. Thank you, Kain ma'am. tayo. Tikman niyo po. Lutuin mo pa yan, Chef. Okay. Dahil maraming kakain dito. Babalik po unang hirit. Sarap ah.